habang si Sara, naandi dito po sa KOGC, mga kababayan. Ito, pakita ko muna sa inyo. VP Sara Duterte nakiisa sa selebrasyon ng anniversary ng KOGC, mga kababayan. Ngayon, kung makikita nyo, yan si Sara Duterte. Habang si Sara Duterte na andyan dyan, mga kababayan, sa KOGC at nakikiisa po dyan at nagbibigay ng kung ano-anong salita para palakasin yung loob ng mga taga-KOGC para lalong tumapang, mga kababayan, laban sa ating gobyerno, ang ginagawa dyan ni Sara Duterte, ayan makikita nyo nga, napakaaga pa ng pangangampanya. Ayan kinukuha niya yung loob ng mga taga-KOGC. Talagang inuna niya pa na umatindi yan kaysa gampanan yung pagiging vice-presidente niya. Bakit natin nasabi, mga kababayan? Kasi habang naandyan dyan si Sara Duterte, yung mga kababayan po nating Pilipino ay binabagyo ng bagyong Enteng. Mga kababayan, ano po, dahil kung makikita nyo, tingnan nyo nga si former VP Leni, mga kababayan, nasa lansangan. Habang si Sara, naando daw sa KOGC, nagpapasarap at nagsasalita ng kung ano-ano. Etong si VP Leni nasa lansangan habang umuulan at nakikiisa at sumusuporta at tinututukan yung kalagayan ng mga kababayan natin dyan sa Bicol. Dahil alam naman natin na ang isa sa tinamaan ng bagyong Enteng, mga kababayan, bukod sa atin, dito sa Batangas at saka Maynilaan, talagang isa sa tinamaan ay Bicol. So ngayon, kung titingnan yung mabuti, habang si VP Leni, ito pakita ko pa sa inyo. Ang lepton. Ayan kung makikita nyo, habang naglalakad sila dito, and then habang naandi dito sila, ayan Barangay Santa Cruz, mga kababayan, binabaha pa nga kausap niya yung kapitan siguro ito, or taga dito. Hindi sa ipinopromote natin si VP Leni, mga kababayan, si former VP Leni. Pero, dapat ang isa sa nakatutok sa mga lugar na ganyan, yung ating vice-presidente, kasi sabi niya nga, ang isa sa ipinopropose niya kung bakit dapat aprubahan yung kanyang budget, ay dahil sila yung isa sa mga tutulong dapat kapag may sakuna. Kaso nga lang ang problema, mga kababayan, habang si VP Leni nasa ulanan, si Sara Duterte naando down sa KOGC. Nagngangawa ng kung ano-ano laban sa kung sino man yung pinapatamaan niya. At alam naman natin kung sino yun, ng ating gobyerno, mga kababayan. At ipinapakita niya yung pagsuporta sa ginagawang hakbang ng mga taga-KOGC para ipagtanggol etong si Kibuloc. Ang ating vice-presidente dati, nakatutok sa kapakanan ng mga kababayang Pilipino po natin. At yan, kung makikita nyo pa nga sa Barangay Sabang, sa may Bicol yan, talagang nakalubog pa yung kanyang paa dyan sa ulanan, mga kababayan, na hindi iniisip na baka magkaroon ng leptospirosis. Samantalang si Sara Duterte, nakalubog yung paa sa sandamakmak na pera ng taong bayan. Yung dating presidente, nakalubog yung paa sa bahaan. Ganyan katindi ang pagkakaiba, mga kababayan, ng dating presidente at saka ng ang dating vice-presidente at saka ng vice-presidente ngayon. Si Sara puro pasarap. Si VP Leni kahit maliit ang budget dati, tumutulong pa. Nakakagawa pa nga, mga kababayan, ng mga samahan para makapagbigay ng tulong sa mga kababayang Pilipino po natin tuwing nagkakaroon ng sakuna. Alam niyo, kung titingnan natin naging kalaban lang to ni PBBM nung 2022 presidential election. Pero, mga kababayan, ako aminado ko, binabatikos ko dati yan. Ngayon, mga kababayan, since nakikita natin yung mga ganitong galawan nila at nakikita natin yung galawan nitong si Sara Duterte, hindi natin maiwasan na wag siyang ikumpara. Ano po, dahil nga, kung titingnan natin, etong si Leni Robredo, talagang pagkakulang yung ibinibigay ni Duterte na budget sa kanya, nung administrasyong Duterte, parang nagsusulisit sa mga kababayan para magkaroon ng pondo yung samahan nila at makatulong sa mga kababayang Pilipino po natin. Unlike dito kay Sara Duterte, na nakaasa lamang po sa pera ng taong bayan, nakaasa lamang po sa budget, mga kababayan, na ipagkakalob sa kanya, tapos hindi pa natin alam kung saan niya dinadala. Ayan napakalaki ng pagkakaiba. Kung makikita nyo, mga kababayan. Kung makikita nyo, napakalaki ng pagkakaiba Habang nababasa ng ulan, habang nasa ulanan, mga kababayan, tumutulong sa mga kababayan natin. Nililibot yung mga barangay dyan sa Bicol habang si Fiona nagpapasarap doon sa mga taga-KOGC.
Kaya nga eto mga kababayan ako Marcos loyalist ako pero kita nyo, sabi ko nga sa inyo, pag tama yung ginagawa, kailangan natin ipakita sa publiko. Pero pag mali yung ginagawa, kailangan nating punahin. Si Sara ba, nakita ba natin kahit minsan, nag-ikot sa barangay ng Davao, si Sara Duterte, habang dumadagsa ang iba't ibang sakuna dito sa ating bansa. Especially yung nangyayari ngayon, na kung saan may mga lugar na binabagyo ng bagyong Enteng mga kababayan. Nakita nyo ba si Sara na may ganyan? Wala. Ano yung makikita nyo kay Sara? Puro photo ops kasama yung mga member ng KOGC tapos ang lalakas pa ng loob na magreklamo. Ano po, laban sa ating gobyerno na kesyo may mga flood control daw, nasaan? Tapos kita nyo, pagka may sakuna, nagpapasarap lamang. Ayan yung pinagkaiba kasi mga kababayan ng totoong may malasakit sa mga kababayang Pilipino natin at yung nagpapanggap na may malasakit lamang. Yung nagpapanggap na may malasakit lamang mga kababayan, yan yung mga taong nakaabang sa pera ng taong bayan. At yung mga totoong may malasakit, may pera man o wala, makikita nyo yan sa mga lugar at nag-iikot yan kung saan may binagyo at merong nangangailangan ng tulong. Ano po, so ngayon, nakita nyo na yung pagkakaiba ng dating vice-presidente sa kasalukuyang vice-presidente. Yung dating presidente may budget man or wala mga kababayan, makikita nyo nag-iikot. Yung presidente ngayon, sakalang gagalaw pag may budget na mga kababayan. At hindi man lang marunong gumawa ng paraan para magkaroon ng budget mismo. Or magtatagman lang ng kanyang samahan at magsolicit siya para magkaroon siya mismo ng budget niya para makatulong sa mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, makikita nyo na napakalaki ng pagkakaiba. Anyway, pagpatuloy natin. Ayan, nagbabarangka. Iyo po, may bangko yung Roses nila, hindi iniisip. Yan, okay, kita nyo na kung ano yung pagkakaiba. Diretso pa natin. Yan. Yan, baka sabihin ng mga DD shit dyan, wala tayong may ipakitang ano, ayan eto, nasa evacuation center. Etong si BP Lenny sa barangay del Rosario sa May Bicol, mga kababayan. Dapat ang ating vice presidente, makita rin natin kahit dun man lang sa kanilang lugar, mga kababayan, na may ginagawang ganito dahil alam naman natin na talagang napakatindi ng bagyo ngayon, bagyong Enteng. Dito nga sa amin mga kababayan, talagang napakalakas ng hangin at napakalakas ng ulan. So ngayon, wala tayong magagawa kung ang ating vice presidente talagang walang kapa sa mga kababayang Pilipino po natin. Kaya sa susunod, mga kababayan, maging mapanuri kayo at dapat vote wisely. Huwag kayo basta boboto ng taong porket kilala at may pangalan, mga kababayan, at anak ng presidente, iboboto nyo na. Kita nyo nangyayari. Nagkaroon tayo ng vice presidente na di umano'y walang silbi sa ating bansa, mga kababayan. Ano po, anyway,